Good morning everyone. Dr. Willie Ong, Dr. Liza Ong, Facebook Live na naman tayo. Salamat sa lahat ng nanonood, sa lahat na nag-share. Ang dami na natin nagawang Facebook Live, Doc Lisa. At ang topic natin ngayon ay napakaganda. Una-una, papakita natin yung mga solusyon o lunas sa mga sakit sa kamay. Sama-sama na po lahat. Sakit sa leeg, sakit sa kamay, sakit sa likod, sakit sa tuhod, sakit sa paa, lahat yan. Si Doc Lisa may tips siya mamaya about calcium foods. At sa part 2, papakita natin about mga exercise na para sa inyo. Magtuturo din tayo sa mga sakit sa dibdib, sakit sa ulo, hot and cold compress, at Alzheimer's disease. Paano malalaman kung ulyanin na ang meron tayong magulang o lolo-lola na ulyanin na malalaman natin. Ha? So, salamat sa pag-like, pag-love, at pag-share. Malaking tulong po to para maabot natin ang ating kababayan. Yes, Dr. Lisa? Yes, magandang araw sa inyo. Ito pong inyong mga makabayang doktor, Doc Willie at Doc Lisa. Nagbabalik para bigyan kayo ng mga health tips kasi health is wealth. Health is wealth. Oo nga. Pag kahit gaano ka-traffic ang bansa natin, ako, grabe, hirap talaga yung traffic eh. Para malabanan ng traffic, mag-internet tayo, mag-Facebook Live tayo. Kaya gusto ko kayo maabot lahat. Dito natin papadaanin lahat sa daanan ng internet. Kasi kung pupuntahan ko kayo para mag-lecture barangay-barangay, hindi na ako aabot. Kahapon nga, galing tayo Quezon City to Pasay, 2 hours na eh, di ba? Kaya panlaban natin sa traffic, hanap kayo ng magagawa sa internet, anytime maaabot kayo dito sa internet. Okay, Yes, Doc Lisa? tune in lang tayo. Tune in lang tayo. First part, pagkaing pampalakas ng buto. Sige, Dali. pampalakas ng buto. Sama natin si Reggie, ating camera woman. Yan. Okay. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula, syempre, marami akong babatiin. Binabati ko yung gumagawa ng mga t-shirts namin dun sa Made for You Glorieta. Si Grace Ong, si Dayan, si Tina, si Mary Ann, at nasa lubong din namin si Weng Pumar. So magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa mga vitamins at minerals na kailangan ng ating mga buto. Ano ba to? Unang-una dyan, itong vitamin D. So ito ha. Papakita natin, ano? Kailangan natin ng vitamin D kasi pang-improve ito ng calcium para ma-absorb ng ating katawan. At para hindi rin ilabas ng ating katawan yung calcium sa pag-ihi. So kapag marami tayong calcium sa katawan, ibig sabihin mas matibay ang ating buto. Ano bang source ng vitamin D? Ang vitamin D, 10 minuto ng pagbibilad sa araw, makukuha mo na yung kailangan mong vitamin D sa maghapon. So, ito ang major o pangunahing source ng vitamin D ng tao, ang araw. Kaya pwede tayong magdila dun pag hindi masyadong mainit. So, maganda yung before 9 o'clock. Yan yung mga magandang araw, ano. Ano pa yung other sources ng vitamin D dun sa mga hindi nakakalabas, gaya ng mga elderly? Pwede mo rin yung makuha dun sa mga matatabang isda, tulad ng mga salmon, mahal eh. So, pwede na yung mga tilapia natin, tuna, tamban, yan. Fatty fishes din yan. At pwede din mula sa egg yolk. So, yan ang sources ng vitamin D. Araw, fatty fish, at egg yolk. Pumunta naman tayo dun sa mineral. Yung mga mineral na kailangan ng ating buto ay ang calcium at ang phosphorus. Bakit kailangan ng calcium sa ating katawan? Kasi ang calcium at yung phosphorus, structure yan ng ating buto at ng ating ipin. So, kailangan natin to ha, itong calcium at phosphorus. Kailangan din na, ano yung mga sources nitong calcium at phosphorus? Ito po, gatas,
Ito. So, pwedeng low fat pag may edad na tayo sa mga bata. Yung mga fresh milk or kaya yung mga full cream milk. Pwede din ang yogurt, keso, peanut butter. Yan, marami yan ha. Marami yung calcium tsaka phosphorus. Tapos, pwede rin yung mga cheese pizza. At pwede rin ito mga tofu at soya milk. So, yan yung mga sources ng calcium at phosphorus. Alam naman natin na yung arthritis, mamaya, di ba? I-discuss natin yung arthritis. So, kaya ko lang diniscuss yung calcium, yung phosphorus, yung vitamin D, kasi may kaugnayan yan dun sa arthritis. So, magbabalik tayo kasama si Doc Willie at i-educate natin sila kung ano yung mga pwedeng gawin. Okay, Doc Lisa, thank you very much. Pampalakas ng buto. Siyempre, kailangan natin yung mga calcium foods habang bata pa tayo, ha? Mas maganda, Doc Lisa, di ba? Before 30 years old. Kasi pag lampas na 30 years old, baka hindi na ma-absorb masyado yung mga calcium natin. Yes, sige. Salamat kay Reggie sa pagkuha. Ang next topic natin, pwede nyo po ako sabayan, ha? Yung cellphone ninyo, pwede nyo ilagay sa harap. May konti tayong mga exercise, di ba? So, gagawin nating morning stretch. Bawat araw, kailangan mag-stretch kayo kahit gaano ka-busy. Pakita muna natin yung human skeleton. Yan, hinihanap tayo ng pointer. Yan, human skeleton. Ang ganda ng skeleton natin, di ba? Okay, pakita natin, Doc Lisa. O, kayo, nasaan po yung masakit sa inyo? Masakit ba ang leeg? Kung masakit ang leeg, baka may arthritis dito. Maraming may arthritis sa leeg, Doc Lisa. Alam mo anong cause ng arthritis sa leeg? Stress, ha? Lahat ng stress. Nakita nyo dati si President GMA, di ba? Nagkaroon ng problema sa neck. Bakit? Sa stress yun eh. Stressful kasi yung pag-stress ang isang tao, tumitigas ang muscle niya sa leeg. Palagay natin, stress po kayo, tumitigas dito. Lagi kayong nakatigas, lagi kayong nakastress. Patigas ng patigas yung muscle, ang nangyayari, hinahatak niya yung neck ng mga vertebrae. Itong mga buto natin. Hinahatak niya pababa. Kaya nagdidikit-dikit yan. Pag nagdikit-dikit yan, hindi na makakalabas yung mga ugat. Pag hindi makalabas, sasakit ng leeg, pwede ma-paralyze. Ha? Kaya dapat bawas stress at pinapamasahe itong part sa neck. Yung iba naman, sumasakit ang likod. Doc Lisa, kita mo to, ito yung back natin. Oh. Yan, sa likod. Yung iba, dahil matigas ang muscle dito sa tabi, matigas ang muscle nila dito, nagbubuhat ng mabigat, pwede rin yun ang cause. Pero may ibang tao, titingnan nyo po, pwede kayo tumingin sa salamin o pakita nyo sa partner nyo, sa magulang nyo, merong taong may scoliosis. Ha? Ito, diretso to. Kita nyo ang spine, ang ganda, diretso. Pero may tao naka-S siya. Naka-S to, hindi po maganda yon. Kung konting scoliosis lang, konting S lang, makukuha pa yan ng exercise. Magpapaturo tayo sa rehab medicine doctor. Pero pag sobra ng S, delikado yung sobrang S. Pwedeng maipit yung mga ugat, ha? So, merong ganoong isang scoliosis, nagkakos ng back pain. At pakita ko na rin, Doc Lisa, speaking of scoliosis, pakita natin na okay, kuha tayo ng dalawang silya. Ito, tingnan natin to sa likod. Tingnan mo ito sa likod, Doc Lisa. Ito sa likod natin, ito ang vertebrae. Ha? Hawakan nyo yung buto nyo sa likod. Kung meron kayong salamin, mamaya, tingnan nyo yung likod ninyo. So, papakita natin, ang normal ay ito. Yan ang normal. Pakita natin. So, ito yung harap, ito yung likod. Yung leeg, kailangan may konting bend siya dito. Ha? Pagdating sa likod, dapat may konting baluktot. Normal po yan, baluktot na yan. Tapos papasok konti dito sa may likod, lower back, bago dito sa puwetan, lalabas ulit. Ngayon, may tao, abnormal yung curve. Ito po normal curve yan, ha? Normal curve. Ang abnormal curve, like si Doc Lisa, meron siyang lordosis. Ang lordosis, dito sa may puwet, nakapasok dito. Nakalundo yan dito. Labas ang tiyan, labas ang puwet, pero nakalubog dito sa likod. Hindi po maganda yung lordosis.
Pag nagkakaedad naman, yung iba nagkakaroon ng kyphosis, kuba. Kumukuba, lalo na kung may edad, ha? Kumukuba, hindi rin maganda. Nagkakos siya ng back pain, kyphosis, ito rin, back pain din, lordosis. At pag matigas ang muscle mo, dumidiretso to. Sasabihin nila sa x-ray nyo, straightening of cervical curvature, straightening of back. Hindi maganda pag nag-i-straight. Ang ibig sabihin niyan, kailangan nyo magpamasahe para mapalambot ito. At gagawin ang exercise para sa likod. Ha? So yan ang back pain. Ha? Kaya nakita nyo, napakahalaga nitong mga buto natin. Oras na masira yung mga ugat, mapaparalyze tayo. Delikado. Maganda ang buto natin to, skeletal system. Very important yan. Ano po trabaho ng buto natin? Very important. Pakita ko sa inyo. Skull. Bakit mahalaga ang skull, Doc Lisa? Hawakan nyo lahat. Tayo nakikinig, hawakan ng ulo natin. Matigas ang buto sa ulo, di ba? Malaking bagay yan. Alam nyo bakit? Ginawa yan ng Diyos kasi napakahalaga ng utak natin. The brain is the most important. Nadyan yung computer natin. Kung walang buto, walang bungo, matusok lang ng ballpen, butas na yung utak natin, di ba? Kaya ginawa ng Diyos na matigas ang ulo natin, mauntog, mahulog, masuntok sa boxing, baka hindi pa masira yung sa utak. Ha? Pero ingatan natin yung brain. Ano pa ginawa ng Diyos sa atin? Binigyan tayo ng napakagandang ribs. Ha? Bakit kaya may ribs sa dibdib? Ito mo, Doc Lisa, ang ganda. Bakit may ribs? Alam mo bakit may ribs? Napakahalaga ng baga natin. Hangin ng baga. Kung wala kang ribs, may tao kumuha ng ice pick, ng barbecue stick, tusukin to, butas. Hindi na makahinga, patay na yung tao. 'Di ba? May ribs ka, kaya na pinoprotect niya ang iyong baga. Hindi lang ang baga, ang purpose ng protection nito, pati heart, puso. Nandiyan yung puso eh. Ang wala ngang protection, yung tiyan natin, 'di ba? Yung tiyan ang delikado, kaya sinasabi ko sa inyo, wag papatusok ang tiyan, wag tutusok-tusukin. Mamaya matusok yan tiyan, mabutas yung intestine, yung bituka, maooperahan kayo. Kasi wala tayong buto, nakaprotect sa tiyan. Diba? Kaya nga yung iba, pag nasaksak panasaksak sa dibdib, tumama sa rib, swerte ka. Swerte, hindi papasok. Pero pag sa tiyan sinaksak, ay siguradong butas yung bituka. Yan ang purpose ng ating buto. Ito in-explain ni Doc Lisa, yung mga calcium-rich foods. Doc Lisa, di ba? Calcium-rich foods. Ito ang itsura ng ating buto. Ang ganda ng bone natin, no? Ayan, no? Ang bone natin, calcium yan. Pero may mga arteries, may veins, so ang ganda. Tapos gumagawa siya ng buto, pinapatigas niya yan. Pag kumakain tayo ng calcium-rich foods at pag nag-exercise tayo. Mas tumatakbo kayo, mas nag-exercise, mas gumagawa ng buto. Tandaan nyo yan, ha? Mas nag-exercise, mas tumitigas ang buto. Nai-stimulate siya Doc Lisa. Pag nag-exercise, tumatagtag talon ng talon, mas nai-stimulate siya, tumitigas ang buto. Tingnan nyo yung mga nasa space, yung mga astronaut. Astronaut, di ba? Punta sila sa buwan, sa space. Pagbalik nila dito, hindi na sila makalakad. Bakit hindi sila makalakad? Walang gravity, walang force, nanghihina lahat ng buto nila, lumalambot. Kaya pag uwi nila dito, kailangan nila ulit mag-exercise. So yung gravity, yung bigat, yung exercise, yan ang pampatigas ng buto. Tapos, papakita din natin itong itong mga joints. Okay? So ito naman sa hips naman, bakit sumasakit ng balakang ninyo? Ha? O, masakit ba yung balakang ni nanay sa mga babae dyan? Mga OFW, sakit ba balakang, likod? O, mag-comment po kayo. Baka mabigat. Ha? Pwedeng mabigat, pwedeng matigas ang muscle dito sa may puwetan, dito sa may gluteus, sa piriformis, yan tumitigas. At kung overweight kayo, hindi lang sa balakang ang masakit ang tuhod. Ang bigat ng buong katawan, ito ang nagdadala. Tuhod. Ha? Tuhod talaga. Parang 4 times sabi ng isang rheumatologist expert natin, di ba, Doc Lisa? Si Dr. GZ Sarate, di ba, sabi niya. Ang tuhod talaga nagdadala ng kayong mga overweight, malakas kumain ng mangga, nagpapataba, malakas kumain ng kanin,
Only rice, sige, papansit canton. Yan, pag na-over, mahilig sa soft drinks, iced tea, pineapple juice, sige, sobrang tamis, mabigat ang katawan, tagtag ang tuhod, sasakit ang tuhod. Kaya huwag magtaka kung masakit ang tuhod, magtimbang lang. Pag over ang timbang, yun ang dahilan, kaya ito, nahihirapan siya. Para mawala yung sakit ng tuhod, simple lang. Bawasan ang kinakain, bawasan yung only rice, bawasan yung mga soft drinks na iniinom. Pag pumayat kayo, gumaan kayo, mawawala yung tagtag nitong mga litid sa ating tuhod. Hindi lang tuhod ang tinatamaan ng overweight, pati paa. Pati paa. Pero kung makikita nyo, Doc Lisa, sa mga muscle pain, itong buto natin, hindi siya tumatayo mag-isa eh. Ito, kita mo yan. Actually, drawing lang to eh. Pero kung walang muscle, mahuhulog yan, babagsak yan eh. Magko-collapse yan eh. Ang nagpapahawak sa ating katawan, ang nagpapadiretso, ay ang muscle. Yung muscles natin. Andun natin yung muscles natin. So, papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-stretch para lumawag konti. Lumawag ang litid sa leeg, sa likod, sa paa, sa tuhod. Dito, papakita ko sa inyo. Okay. Paano ba ito, Doc Lisa? Medyo malapit? Sige. So, first, maraming pwedeng gawing exercise. Pero ako, ang gusto ko sa umaga, tatayo kayo. Pwede nyo po lagay yung cellphone. Lagay nyo lang sa tabi. Okay lang naman eh. Kaya hindi nyo ako makita. Maririnig nyo naman yung boses ko. Naka-mic naman. So, itong shoulder muna. Shoulder shrug. Ha? Sa lahat ng tumunog, check. Sa lahat ng tumunog ng shoulder, share naman. Yung leeg, konting ikot lang. Konti lang. Konting kanan, konting kaliwa, konti lang. Ayoko masyado. Baka matigas eh. Bigla lumagutok. So, konting shoulder shrug. Tapos, ginagawa natin sa umaga, kailangan natin mag-stretch. I-stretch ko muna yung binti. Ha? Itong binti natin. Ang number 1 i-stretch. Ganito pa pag-stretch ha. Punta kayo sa dingding. Atras yung paa na ini-stretch. Ito. Yan. Tapos ini-stretch ko yan. Kung matigas ang binti ninyo, gastrocnemius, ganito lang, di nyo kaya di ba? Ako, medyo sanay na ako. Ito malayo, kaya ko malayo. Pero ito medyo malayo na to para sa inyo. Yan, i-feel ko na yan. Stretch, sarap, sa paa, sa binti, sa hamstrings. 5 seconds, 6 seconds, pahinga na. Huwag tatagalan yung stretch, magagalit ang muscle, magtitigas yan, pupulikat yan, huwag gagalitin. Ganito lang, stretch ulit. Siguro mga 2 times, 3 times sa umaga. Masarap yan. Kasi buong gabi, malamig, matigas. Tapos stretch yung kabilang paa. Pwede nyo po ako sabayan. Tingnan nyo, ha? Pwede nyo ako sabayan. Sabayan nyo ako para may konti. Lahat po pwede mag-exercise. May nagtatanong, Doc Lisa, pwede ba sa high blood? Pwede ba sa... Pwede lahat. Pwede ba sa 80 years old? Pwede sa 90 years old. Stretch lang naman to eh. Lahat ng exercise ko, pwede sa bata, pwede sa matanda. Walang bawal. Next stretch, ganito. Hawak sa dingding. Quads naman. Itong muscle sa harap na hita. Ganito po. Yan. Diretso lang. Kanang tuhod, kanang paa, kanang kamay. Hawak dito sa dingding para hindi matumba. Tapos, konting stretch. Hila konti hanggang maramdaman ang stretch sa hita, sa quads, quadriceps. Ang paghila dapat diretso lang ha. Wag itabingi yung paa kanan, baka mabalian yung tuhod nyo. Diretso lang, straight lang, straight lang. Straight. 5 seconds, pwede na. Yung iba sabi 15 seconds, pero masyado matagal sa akin. 5 to 7 seconds ha. Gawin natin, isang beses pa. Sabayan nyo ako ha. Hawak kayo dito, nakita nyo naman. Lagay nyo lang yung cellphone sa tabi. Pwede nyo i-replay. Tapos kabilang paa. Diretso. Mga OFWs, sabay kayo sa akin. Ilang taon nyo na pinapahirapan yung katawan nyo, bigyan nyo konting stretch para ma-relax naman siya ngayon, ha? Sobra na trabaho nyo dyan sa abroad, walang pahinga. Sunod mo na kayo dito sa akin yan. Stretch. Ang sarap ng stretch, Doc Lisa. Naramdaman ko sa tuhod, sa nai-stretch yung mga muscles, lumuluwag konti. Yan, sarap. Yan, sarap ng stretch. Pasensya na, isahin ko pa. Sarap eh. Matigas itong kaliwa ko, kaya mas tinatagalan ko siya. Stretch yan, stretch.
Tapos, konting ganito, tignan nyo ako. Parang walk in place, pwede mababa, pwede mataas. Sarap yan. Okay. Tapos, yun lagi kong tinuturo, pwede itataas yung kamay. Taas natin kamay. Kayo po, na itataas nyo ba kamay nyo? Alam ko, marami sa inyo, ganito lang. Ha? Marami sa inyo, ganito lang. Pag ganito lang, frozen shoulder yan. Frozen shoulder, tumigas dito, papamassage. Merong mga therapist na magaling, mga myotherapist na kaya nila luwagin yung litid. Kung walang pera, pwede doon sa nagmamasahe o sa hilot, sa mall, baka may mga bulag na nagmamassage, pwede nyo i-loosen. Kung may pera, sa ospital tayo, sa rehab center. Yan, no? Para iba hindi na itataas. Kaya kayo itaas nyo lagi, ha? Itataas nyo ba? So, ganito ang stretch, ha? Stretch, sunod kayo, pampatangkad. Pampatangkad stretch. Dalawang kamay. Pag nag-stretch, ganito gagawin, ha? Tataas ang kamay, sabay tiptoe. Tiptoe. Pakita mo, Doc Lisa, tiptoe ako. Taas kamay, tiptoe, tapos hinga. Sabay hinga. Okay, hinga. Inhale, tiptoe, taas kamay. 1, 2, 3, 4. Relax. Ulit. Pwede ito nakahiga, pwede nakatayo. Tiptoe, taas ang kamay, stretch, hinga, hinga. Sarap. Harap. Nabahan at lahat. Ulit pa, ulit. O, lahat kayo, tayo, tiptoe, taas, abutin. Parang inaabot nyo yung langit. Inaabot yung langit. Yan. Relax. Isa pa. Maraming problema ko to Kuba dito, nakaganon. Kuba sila, nakababa. So, ang gagawin natin, dapat yung ulo nyo diretso. Imagine nyo na imagine nyo Miss Universe kayo. Meron kayong mansanas sa ibabaw ng ulo. Kailangan nakabalance. Or pwede i-imagine mo, meron kayong tali dito, nakatali kunwari ng tuwalya, tapos meron nakahila dito sa ulo nyo. Dapat diretsong-diretso yan. Ha? Yung mansanas straight. Huwag kuba, huwag pa ganito. Ganyan. Kung may salamin kayo, tumingin sa salamin. Kung walang salamin, sabihin nyo sa kasamahan nyo, sa OFW, makasama nyo, tingnan nyo, ha? Diretso ba yung balikat nyo? Marami sa inyo, sigurado ako, tabingi. Bagsak ang kaliwa, bagsak ang kanang balikat, i-check. Pag bagsak ang balikat, ibig sabihin, may diferensya kayo. Doc Lisa, ha? Pakita natin to. Ibig sabihin, may diferensya sa leeg, sa likod, sa hips, at pag tabingi kayo, nakatabingi, aayusin nyo agad. Kasi oras na tumabingi kayo, palagay natin to kaliwa. Pag tumabingi to, titigas dito ang muscle, masisira ang hips, siguro sira ang tuhod ng kaliwa, at sira din yung paa. Bakit masisira? Tumabingi ka lahat ng bigat mo dapat 50% dito, 50%. Tumabingi ka dahil tumigas ang muscle mo, tumabingi, lahat ng bigat mo nandito. 80% isang tuhod lang gumagana. 80% isang paa lang. Baga sa kotse, sira ang gulong sa kaliwa. Mali ang alignment ng kotse nyo. Kaya aayusin natin. Kaya papatherapy para dumiretso. Kaya na yung stretch ha. Ganda ng stretch ko ha. Diretso. Hinga. Sunod tayo lahat. At habang nandito tayo, tuloy ko na rin yung exercise ha. Yung sa kamay. Papakita ko mamaya. Yung sa carpal tunnel. Diba turo ko sa inyo? Diretso. Up and down. Up and down. Luwagin. Tapos clockwise. Okay. Dalawang tunog. Lagutok. 1. Tumunog na siya. Sabay. Sabay. Sabay lang. Okay lang yan. Kabila. Pabaliktad. Counterclockwise. Tumunog. Open ng kamay. Open. Hindi na ba ma-open ang daliri? Hindi na ma-open ni nanay. Open. Close. Hindi tayo baby. Open. Close. Kailangan open, close, taas, ikot. Naku, tumunog. Sorry. Narinig sa mic. Tumutunog tong kaliwa ko eh. Tumutunog siya. Tumutunog siya. Tapos, pag nakaupo, ituloy-tuloy na natin, Doc Lisa. Sige. Iniikot din yung ankles eh. Ikotin yung ankles nyo. Ikot. Ikot yung ankle. Rubber shoes ako para maka-exercise tayo. Ikot.
Ikot. Yan, kabila. Ha? So, sundin lang to. Ikot-ikot. Ilan na ang tumunog sa inyo? Dami sigurong tumunog. Yan ang projection ko. At, hingal na ba kayo? Last stretch. Stretch ng back. Morning stretch to, Morning stretch. Ganito, dahan-dahan. Yan. Parang inaabot mo siya for the back stretch. Yan. For the back stretch. Yan, kanan, kaliwa. Tapos pag ganito pa isa. Dahan-dahan na. Kahit may edad, pwede. Yes, pakita mo, Lisa, side view. Tapos, dito sa kaliwa. Yan, buti abot ng mic natin. Dahan-dahan lang. Sumasabay ba sila? Sabay kayo, ha? Yung mga sumabay, di ba? Sarap na ba? Medyo pawis na. Stretch pa lang yan, di pa exercise yan. Tapos, pwede kayo maglakad-lakad kasi pag naglalakad-lakad kayo, lumuluwag yung mga litid na tumigas para hindi kayo ma-sprain. At last na lang, Doc Lisa. Ang ganda nitong tip ko. Turo to ng mga therapist ko mga nagte-therapy sa atin. Ang tamang pagtayo. Di ba? Sakit ng tuhod nyo, sakit ng paa nyo. Ako may problema din ako sa tuhod. Ang tamang pagtayo, tuturo ko sa inyo. Doc Lisa, mali ang pagtayo mo. Papakita ko yan sa video. Ito pa ako, Dapat, yung ibang tao pa nakatayo, ganyan, hyperextend. Ito ang mali. Mali yan. Nakita nyo, mali yan. Kita mo yung paa ko, naka-hyperextend. Trabahong tamad yan kasi yung paa, nilak. Diba? Nilak, diniretso. Dapat ang paa, bend konti. Yan, bend. Konting bend, Parang may gumagalaw yung bola ng knee mo. Bend. Huwag ganyang hyperextend. Sasakit ang tuhod. Pwedeng mapilay dyan sa may tuhod at hindi maganda. Bend konti. Yan, napakita ko. Dalawang paa, naka-bend konti. Tapos balance ang bigat. 50% dito, 50% konting bend. Huwag ganyan, hyperextend, bawal. Bend konti. Huwag masyadong dikit, huwag masyadong bukaka. Huwag masyadong sakang, diretso lang. Konting open, Konting open. 50%, parang on the balls of your feet kayo. Mas maganda mag-rubber shoes o tsinelas na malambot yung swelas para makalakad kayo ng malayo. Okay? Lahat ng sumabay, lahat na nag-check, salamat. Pwede nyo i-share tong video para makatulong tayo. Kita mga sarap po, nakaluwag. Pag nakaluwag, pwede na kayo balik trabaho. Lalo na sa mga OFW, sa Hong Kong, sa abroad, sa Italy, lahat sa Saudi, yung mga nagtatrabaho doon, di ba? Meron kayong morning stretch para hindi mapilay. Dito tayo, Doc Lisa. Okay, reverse. Si Doc Lisa naman. O, kita mo. Ang dami na natin. Ay, nako. 6.1 thousand viewers. Hiningal niya si Doc Willie. Hiningal niya si Doc Willie. Oh, Doc Lisa, hiningal na ako. Pero lahat naman gagawin natin to para sa kababayan natin, para matulungan kayo. Ang dami ko pang tips para sa inyo. First, ito muna tayo, Doc Lisa. Turuan mo sila ng carpal tunnel. Yan. Carpal tunnel ay nababara itong median nerve. Barado, Ano gagawin kung barado ang median nerve? Yes, Doc Lisa. Pakita mo. Bago papakita ko yung exercise na napakaganda. Galing kay Dr. Antonio Montalban mamaya, So, tutok lang tayo. Magandang exercise mamaya. Pero ano muna gagawin sa namamanhid ang kamay? Oo. Doon sa mga ang trabaho, paulit-ulit, nagta-type sa computer, paulit-ulit na ginagamit yung mga kamay sa pagluluto, yung mga cook o kaya nananahi. Yan. Basta yung kung kamay ang laging gamit na paulit-ulit sa inyong trabaho, ang tip nga natin, may pagkakataon sana na maipahinga ang inyong kamay. Alam ko yun ang trabaho ninyo, pero kung 7 araw ang trabaho, maganda sana may isang araw na ipapahinga natin yung ating ang ating kamay at yung katawan din, syempre. Tapos yung mga paulit-ulit yung trabaho, wag niyong gawin sa araw ng pahinga. Tapos kung cook naman kayo or nagta-type, in between, sana kada oras, may panahon din para mag-break. Doon maipahinga sandali yung inyong kamay.
Tapos yung mga pagbubukas, yung mga forcible na galaw ng inyong kamay, sana maiwasan natin yon. Yung mga mahihigpit, yung magpipilit buksan yung mga garapon, iwasan natin yon. Tapos yung mga mabibigat na pagbubuhat, paglalaba, pag-carry ng mga kahon-kahon, yan kasi masama dun sa wrist at saka dito sa ating simula dito actually dito hanggang sa buong kamay yan. Tignan nyo rin kung maganda ang ginagamit yung pangsulat na ballpen. Yan, baka naman sobrang laki, sobrang liit, hindi maganda yung pangsulat nyo. Although alam ko naman uso na ngayon pagtatype, pero may iba pa rin gumagamit naman ng ballpen o yung ating mga students. Kailangan kapag nagtatrabaho, nagtatype, diretso ang likod, pati ang balikat, at saka medyo nakataas yung ating kamay sa paggawa. Kung pwede nga may patungan Yan, nakapatong na ganon para hindi nasa kamay lahat ng force. Medyo nandito sa balikat natin, saka dito sa ating elbows doon. So, kailangan equal ang pagtatrabaho. Tapos, doon naman sa pag tayo ay natutulog, maganda din, may pillow. Doon nyo ipapatong yung kamay ninyo. Or kaya, nakatihaya kayo, nakapatong dito sa may dibdib. Masarap din kasi nakapatong na ganyan na sa mas mataas na lugar yung inyong kamay. In that way, hindi gaanong namamaga yung inyong kamay. So, ayaw natin yung naibaba yung kamay kasi pagising nyo sa umaga, magana yan. So, maiipit din yung mga nerves dyan. Tapos yung mga sobrang pag-bend ng ating wrist, yung mga trabahong ganon, iwasan natin yan. Lalo na pag yung iniipit yung kamay, pag natutulog, iwas tayo dyan. Tapos tinuro nga kanina ni Doc Willie yung mga hand exercises. Yes, singit ko na na Doc pwede Lisa nating yung hand gawin. exercise. Ito, ganito Oo. hand exercise. Pwede natin pakita yung picture at pwede natin baliktad ata yung picture. So, kailangan i-reverse na lang tapos igagano Baliktad yung natin. picture. Sige, reverse mo. Hand exercise. Sige, pakita natin ang picture. Pwede ba? Gagawin ko na lang siguro. Reverse ko na lang. Gagawin ko na lang. Hindi kasi maganda yung shot set. Balik mo na lang. So, balik natin dito. Naka-reverse yan. Kita niyo mukha ni Doc Lisa. So, sundin na lang natin. Pakita ko na lang sa inyo. Mas madali pa. O, sabay ka, Doc Lisa, ha? Hindi pwede hindi ka kasabay. Yung kamay mo matigas, sabi ng therapist, ha? First, yung tendon, masikip, ha? Lahat tayo masikip ang tendon. Nakatawa. Hindi lang matatanda nanonood kay Doc Willie at Doc Lisa, ha? Hindi tayo papayag niyan. Kahit 20 years old, walang masama. Kung masakit ang kamay nyo, hindi ibig sabihin senyales ng pag-edad. Senyales yan ng masipag, ha? Kasipagan. Tsaka yung mga lagi nasa Doc Lisa. computer. Kahit nga nag-games kayo, sasakit din ang kamay nyo. Yung mga mahilig mag-games na kabataan. Sige, lapit lang tayo sa mic para hindi sila mahirapan sa pagpapakinig. Yan, nilalapit natin ating mic. So, first step, papag-glide muna natin yung tendon nyo, ha? Tendon gliding muna ang first step. Ganitong gagawin natin bago natin papagalawin yung median nerve. So, diretso, lahat ng tao, diretso, 2 hands. First step, Doc Lisa, diretso. Tapos, after 5 seconds, i-hook nyo. Hook. 5 seconds, bilang ng 5. Nagga-glide yan gumagalaw yung litid. Next, after 5 seconds, half fist. Fist na open. Yan, half lang. Half fist. 1, 2, 3, 4, 5. Nagga-glide. Tapos, tabletop, lamesa. Nagga-glide, lamesa. Tapos, 5 seconds straight fist. Ginagawa to lahat ng rehab medicine doctor. Lahat ng naoperahan sa kamay, ito ginagawa. Ayaw maoperahan sa kamay, ito ginagawa. Tapos, 5 times gagawin mo. Do it 5 times a day. I-glide, gumagalaw-galaw yung litid sa loob ng kamay natin.
Kasi minsan nai-stack up yan, kaya tumutunog. Half fist, half fist, half fist, tabletop, tabletop, straight fist, straight fist. Para Tapos, kayong si Senator Manny. Senator Manny. Yes, dati sinishare ni Senator Manny itong mga post ko eh. Tinatanong niya ako about apple cider. Nagka-apple cider daw eh. Vinegar season. Yan na, up and down. Okay, lahat ng tumunog, mag-comment, ikot, ikot. Oh, Doc Lisa. Kabila. Ako, tumunog na naman. May problema to. Tumutunog siya. Tumutunog siya. Tapos yung iba minamassage. That is tendon gliding. Next ay median nerve naman papagalawin natin. Kasi naiipit eh. Ako, ano manhid nyo? Kanang kaliwa. Kanang kaliwa. Kung kanan, gawin nyo sa kanan. So, let's say manhid mo tong kanan. So, first, wrist Tapos, open. Open tayo. Open. 5 seconds. Ganito na pang glide I-atras nyo pag ganyan. Gamit nyo. Atras nyo konti. Luckily, hindi. Using one hand to pull. Pinupull mo siya. Dandahan lang. Hindi na nga maganda kamay natin. Babali pa. Hindi pa pwede yan. Tapos, open the thumb. Open the thumb. Doc Lisa. Open the thumb. Tapos, ang trick ko dito, iniikot eh. 'Di ba kunwari may relos kayo, ha? Hindi kayo titingin sa relos. Titingin kayo kunwari sa wrist ninyo. Pabaliktad. Hindi kayo sa watch, doon sa bracelet yan. Parang tinitingnan yung wrist nyo. Yan. Yan, paikot yan. Paikot. 5 seconds. Ginaglide para maloosen yung nandito. Ulit, diretso, lahat kayo, alam ko, mga OFW, nagtatrabaho, nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Calabarzon, lahat tayo. Goal natin, milyong-milyong Pilipino, lumakas, maging healthy, humaba ang buhay, bibigyan ko kayo lahat ng life penalty. Nanonood kayo, hahaba buhay nyo dito. Life penalty ang bibigay natin. Okay, pampahaba ng buhay. So, yan. Tapos, pag sa kabilang kamay, ganun din, ha? Diretso, open. Ito, pinapaglide mo. Nandito kasi yung median nerve. Kaya manhid. Pagkising mo, manhid. Yan. Tapos, ikot. 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 Tapos, open, close, ha? Open, close. Kung may chance, tinuro ko dati, panoorin nyo lang sa dating video ko kasi itong video natin ngayon, ginawa kong shortcut for all. May matigas dito, i-massage nyo. Ha? Masahe. Gano'ng kalakas ang pressure? Paano mo ba sasabihin, Doc Lisa? Hindi ko ma-explain. Gano'ng kalakas? Pag Parang- bagito ka, light lang. Pero pag sanay Hindi ka, dapat masakit na masakit. medium. Hindi dapat. Parang mga 10 Wag pounds. hard. Parang mga 10 pounds lang. Yan. Parang yung litid sa kamay mo. Siyempre, trabaho ka ng trabaho. Nagdikit-dikit yan eh. Nagdikit-dikit kaya nakakulubot yung kamay nyo, nakaganyan. So, niluluwag mo lang siya. Parang sa... Siguro parang makain ka ng chicken, niluluwag mo lang. Niluluwag mo lang to, ha? Niluluwag mo siya. Para bumuka ulit. Para magsara siya ulit. Kung hindi, wala na, tabingin na yung daliri nyo, gano'n na lang. Diba? So yan ha, yan ang mga exercise, ibalik nyo na lang, i-repeat nyo na lang kung hindi nyo na basa maigi. Tapos, kung meron kayong bola, pwedeng tennis ball, pelota ball, or medyo maliit na ball, pwedeng ikut-ikutin, ipipress-press nyo, ha? Para lumakas ang grip. Meron mga exercise ball, punta kayo sa mga exercise machines. Okay? Tapos, Doc Lisa, siguro i-focus mo to. Papakita ko tong exercise. Dumbbells. Ito. Pakita natin. Yan, si Doc Lisa magpapakita. Kaya Doc Lisa to. Ako na magre-reverse. Reverse. Yan, sa akin. Papakita natin. Bibili kayo ng dumbbell, ha? Pero ang dumbbell nyo, dapat magaan. Alam ko, yung iba dyan, bibili dumbbell 5 pounds. Mabigat ang 5 pounds sa ganito. Sa mga may edad, 2 pounds lang, pwede na. 2 pounds, 3 pounds lang. Yan na, ganito, pataas. 2 pounds lang pwede na sa akin. Kung nasanay na kayo sa 2 pounds, malakas kayo, akit kayo ng 3 pounds bago kayo bumili ng 4 pounds. Pero mag-umpisa sa mababa. Gusto natin masanay kayo. Ganitong gagawin. 2 or 3 pounds, papaikot yung dumbbell. Ha?
Pampalakas siya ng shoulder. Pampalakas. Kasi pag hindi malakas ang kamay nyo, hindi malakas ang shoulder nyo, tapos nagtatrabaho tayo sa abroad, nagkakarga tayo ng mga grocery, talagang mapipilay itong shoulder nyo. Paano? Wala kang muscle, karga ng mabigat na grocery, akit pa ng LRT, MRT, sigurado pilay ito. Diba? Bakit napilay ang shoulder, balikat at siko? Mahina ang muscle at nagkarga ng mabigat at naglakad ng malayo. Yun ang dahilan. Kaya ito gagawin mo, pampalakas. Para magawa natin ang trabaho natin. Kasi health is wealth. Walang health, walang trabaho, walang sweldo, walang wealth. Kaya pag may health, may wealth. Kaya health is wealth, ha? Shoulder dumbbell exercise, pinapalakas ang rotator cuff. Huwag masyado mabigat, 2 pounds lang ang bilihin, pwede na. Tapos ganito. Ngayon naman, pag biceps exercise, ito ginagawa ko, pwedeng mas mabigat yan. Pwedeng 4 pounds, 5 pounds, 6 pounds, pero dapat diretso lang. Gaano karami? Ito pala. Gaano karami? Ang dami dapat mga 20 times lang at wag mo na masyado damihan. Alam ko yung iba sasabihin, kaya ko, Dok, gawin 50 times. Naku, napagalitan ako ng orthopedic surgeon ko. Sabi niya, Willie, nag-50 times mo yan, sinisira mo yung muscle mo. 'Di ba? 50 times o 100 times, pinudpud mo yan. Hindi maganda. Mas maganda, gawin mo na lang medyo mabigat, pero 10 times lang or 20 times lang, ang goal mo naman lumakas yung muscle mo Hindi na mo naman goal pudpurin yung joints Huwag natin pupudpurin ang ating mga joints. Sa akin nga, huwag tatakbo na masyadong malayo, na mga 30 kilometers, mga 1 to 2 kilometers, basta regular, pwede na yan. Ha? Huwag sisirain ng katawan. Tandaan nyo ang tip ko lagi sa inyo, basta Doc Willie and Lisa, everything in moderation. Everything in moderation. Lahat ng bagay, pa konti-konti, pwede. Ha? Konting kain ng ganito, kain kumain konting karne, pwede, konting taba, sige pagbigyan, konti-konti lang. Ha? Tapos sa exercise, dapat tama-tama lang. Kasi ayaw ng katawan natin ang sinosobrahan ang kahit anong bagay. Kita mo to, 3 to 5 pounds lang. Konti lang siya. See? Very few exercise lang gagawin natin. At para sa paa later, ito, meron tayong wrist marble picking exercise para to kay Doc Lisa. Kumuha ng Holland at pampalakas ng muscle sa paa. Yan, sige. So, pasalamat tayo sa ating teacher. Oo, syempre kay Dr. Antonio Montalban. Sulat niya to, napakaganda. Alam ko hindi na available itong book Pero kahit hindi available, okay na po. Tinuturo ko naman sa lahat sa inyo. May permission naman ni Dr. Antonio Montalban. Dating director ng PGH, may nag-public health siya ng MHA at napakagaling. At syempre, kamusta? Kanyang napakabait na may bahay. Dr. Cecilia Montalban, napakabait. Infectious disease expert si Dr. Cecilia Montalban. Dr. Hi! Doktora, i-invite ko kayo dito sa Facebook Live. Tuturo tayo ng rabies and tetanus at vaccines. Yun ang plano ko para matulungan natin ang ating bayan. Yan ang goal natin. Next, sakit ng kamay, masakit ang likod. Tapos ka na ba sa kamay, Doc Lisa? Tips na? Medyo. A few tips na lang, Sige. kapag malamig doon sa trabaho Wait. nyo. Sige. Tignan nyo kung kapag malamig, a few tips na lang para sa kamay. So, kung malamig sa trabaho nyo or malamig sa pagtulog nyo dahil aircon o malamig din sa country na nandyan kayo, magsuot tayo ng gloves. Nakakatulong po yun para maging warm lagi ang pakiramdam ng ating kamay. Wag na ho tayong gumamit ng mga wristbands. Di na ho uso yan. Kasi wristbands, bawal. Naipit ang Bawal ang ating wristbands, mga nerves. Maipit ang nerves. Oo. Okay. Pwede baller na maluwag o release na maluwag. Tapos Okay. iwas sa alat para hindi lagi namamaga yung kamay natin. Magpapapayat. Pag mataba kayo, mataba ang kamay. Pag mataba ang kamay, naiipit ang median nerve. Pag naiipit ang median nerve, manhid, masakit. Ha? Kailan inooperahan? Pag hindi na nakarga ang baso.
Baso nahulog, operahan na. Baso hindi na mahawakan, hindi na makapuwersa, operahan na. So habang manhid pa lang, mag-exercise na tayo nung tinuro ko para hindi tayo umabot sa opera. Pero kung ooperahan kayo, okay lang naman eh. Kung kailangan operahan, alam ko mabilis lang eh. 30 minutes, at 2 weeks kayo nakakast. Binubukan nila yung ugat dito, binubukan nila para makahinga ang median nerve. Kasi naiipit siya dahil sa gamit, sa taba, naiipit na siya. Kaya parang nawawalan ng pakiramdam. Next. Mabilis na pang operasyon, outpatient lang, hindi kailangan magpa-admit. Meron naman yung mga daliring naninigas o yung may trigger finger, ayaw bumalik, pag na-fold, punta po kayo sa inyong orthopedic surgeon. May paraan sila. Pwede pong injection lang. Yes, Doc Lisa. Marami pa tayong mga topics eh. Pinocompress ko eh. Back pain, ha? Back pain, masakit ang likod. Back pain. Pinakita ko kanina yung model, di ba? Ang tips natin sa back pain, unang-una, bibili kayo ng, hindi mabibili, or hihiram ng magandang silya. Pinakamagandang silya. Dapat ang silya nyo, maganda yung backrest. Tuloy, hindi maganda. Computer chair po ang pinag-uusapan din natin dito. Sa pagtatrabaho nyo, sa computer. Yes, papakita natin, Doc Lisa, yung magandang silya. Ito sa amin, hindi maganda. Nilagyan ko na lang ng unan. Kasi kailangan may backrest eh. Papakita natin. Okay. Pinakita ko sa inyo yung curvature, di ba? May curve yung likod natin. Pinakita ko kanina yung model, yung back natin may curve. Yes, Doc Lisa, lapit ka dito. So, pakita natin ang silya. So, para may curve, kailangan may kutsyon ka. Kasi ito, walang ano eh. Wala siyang something dito. Wala siyang... So, kailangan meron tayong sandal para yung curve ng likod natin nakatapal dito. Pero pinakamaganda sana, kung meron kayong computer chair tulad nito. Pakita mo yung computer chair, Doc Lisa. At yung ideal chair daw, merong 5 paa. Ilang ba paa nito? 5, di ba? Tapos ang maganda dito, meron siyang support sa back. Pakita mo yung back support. Yan. Para hindi mapagod ang muscle mo. So, atras, gamitin ang tip ni Dr. GZ, di ba? Tinuro niya sa atin. Para hindi sumakit ang likod, gamitin ang sandalan. Ha? Yan. Sumandal. Para relax. Pag hindi ka kasi nakasandal, medyo sasakit ang muscle mo. Pero kailangan diretso pa rin, ha? Sasakit eh. Tinatayo mo siya eh. Kung sumarelax, sandal. Sandal, yan. Para hindi sumakit ang likod. Diretso. Kita mo, armrest. Pinakamaganda may armrest. Tama-tama. Para hindi rin nakabagsak. For back pain yan eh. Tapos pa, nakalapat lang. Huwag masyadong nakakross, ha? Bawal nakakross. Varicose veins. Nakakross. Mabavaricose. Maipit. Mamamanhid ang paa, kaka-cross-cross, diretso lang. Diretso lang. Tapos yan. Gamitin ang sandalan. Armrest. Armrest. Ang maganda sa ganitong silya, hindi sasakit ng likod mo, hindi sasakit ng leg, kasi, pakita mo, Doc Lisa, kaya ko mag-swing. Di ba? Pwede ako mag-swing left or right. Di ba? Kasi swinging chair siya. Kaya nga siya ergonomic, good for the back, good for the hand, at dapat malambot ang kutsyon sa puwet, ha? Huwag uupo sa matigas na bangko. Kasi maipit yung sciatic nerve nyo. Mamamanhid yung paa nyo. Matutulog yung paa, walang pakiramdam. Pag matagal, baka masira yung paa. So, kung may pera or doon sa trabaho, gumamit ng ganitong chair. See? Good for the neck. Hindi ako masyado, kasi kung hindi ito umiikot, pupulutin ko. Ayan, back pain na ako. Kung umiikot siya, ikot. Kuha. Mabilis. So, gamitin ang likod. So, yan ang ating back tips, Doc Lisa. Re-reverse ko naman para tulungan mo ako sa pagbibigay ng tips for the back. Para hindi sumakit ang likod, magpapapayat tayo. Diba? Back pain papapayat tayo. At pwede rin ang mga hot compress sa likod. Later on, papakita natin, Doc Lisa. Huwag masyado magbubuhat ng mabigat. Naku. Meron tayong mga tips. Una, tamang timbang. Pangalawa, kung mabigat ang bubuhatin,
kumuha ng makakatulong para tigkalahati lang kayo ng bigat at gamitin ng hita sa pagbubuhat. Squat ka muna para maiangat. Huwag yung likod ang ginagamit, yuyuko para magbuhat. Maling-mali yan. Ulitin ko na, para matulungan natin ang buong bayan, bawal na bawal magbuhat ng mabigat. Gaano kabigat? Di ko masabi. Isang kabang bigas, mabigat. Dapat dalawa kayo. Gusto nyo magbuhat ng mabigat? O, sige. Ganito kabigat. Sige, bend. Pagtayo, tak, slip disc. Tak, slip disc. Hospital, opera. Gastos tayo, 500,000. Ubus ang pera natin. Bakit? Nagbuhat kayo ng mabigat. Sino may kasalanan? Hindi nyo kasalanan, hindi nyo alam. Pero kayo nagbuhat ng mabigat. Kaya nanonood ng FB Live, huwag magbubuhat ng mabigat. At kung alam mong mahina katawan mo, ang payat-payat natin, wala tayong muscle, magbubuhat ka ng yung buto natin, lalagutok yan. Mahina tong muscle mo sa likod. Maliit lang ang muscle mo dito, bebend kang ganyan. Bubuhatin mo to, lalabas ito. Lalabas to. Pag lumabas itong disc mo, ipit ang nerves. Pag naipit itong nerve, nako, kahit anong dasal natin, masakit yan. Ito pinakamasakit, nerve pain to. At maaoperahan para maibalik. Tsaka kahit maibalik, sira na. Ha? Kaya huwag sisirain. Marami dyan, yung mga nagta-travel, mahilig mag-abroad, maraming na-slip disc, maraming naging lumalabas itong mga nerves nila, naiipit. Bakit? Kakabuhat ng maleta. Bigat. Kung gusto nyong may travel kayo, gawin nyo 2 maleta na digulong para yung weight ay hati. Hindi kailangan na buhatin yung isang sobrang laking maleta. Tsaka mag-exercise kayo para lumakas yung likod. Pag malakas ang likod, pwede kayong makabuhat na mas mabigat konti. Pero dapat yung tamang paraan para hindi kayo ma-injure. Sinabihan ko kayo, kahit pilitin kayo ng amo mo, sabi ni Doc Willie, bawal ako magbuhat na mabigat. Hatiin ang weight. Ayoko ma-paralyze, gusto ko pa magtrabaho para sa anak ko kasi sabi ni Doc Willie, health is wealth. Diba? Nagbuhat ka nga mabigat, may sweldo ka ngayon, paralyzed naman for 20 years, 30 years. Sayang. Yes. Upo na diretso. Huwag uupo ng diretso sa papag o kaya sa sahig. Kailangan may manipis na kutsyon. Yung kutsyon nyo, dapat tama lang ang tigas, huwag sobrang lambot na nakalundo. Tapos pag matutulog tayo, pwede tayong magdantayan para nandun yung weight, medyo may katulong yung ating likod. Siya ang tatanggap ng weight. Tapos, kapag masakit ang likod, pwede din yung warm compress for 10 to 15 minutes only. Okay, pwede na muna yan, Doc Lisa. So, yan ang tips mo for back pain. At sinasabi ko sa inyo, pampalakas. Pinakita ko to dati, ulitin natin. Yan, pakita natin, Doc Lisa. Yan na, focus ko. Yan, Superman stretch yan, Doc Lisa. Paano ba itong ginagawa mo? Superman stretch. Isipin nyo, kayo si Superman. Taas ang ulo. Dapa sa kama, taas ulo. Iaangat ang ulo. Gaano katagal ito? Hindi na, actually, 8 counts. itong drawing medyo exaggerated Kahit konting taas lang yung ulo, konting taas lang sa paa. Para kasi Superman, 5 seconds to 7 seconds, pwede na. 5 to 7 seconds, mga 5 times. Titigas ang lumbar muscles mo. Ha? So, yan yung muscle ng likod. Titigas yung paravertebral muscles. Napakaganda niyan. Titigas yung likod nyo. Pag tumigas yung likod nyo, mas makakabuhat kayo ng mabigat at hindi kayo ma-aksidente. Hindi ma-slip disc. Yan ang panlaban natin. Ito rin. Para din sa paravertebral muscles. Ito lagi ko ito ginagawa. Yan, tinataas ang isang paa, mga 5 times. Mas maganda 15 times 15 times kaliwa, 15 times kanan. Pero hindi nyo kaya tuloy-tuloy, mapapagod kayo. Kaya ginagawa ko 5 times kanan, tapos 5 times kaliwa, tapos 5 times na naman dito, 5 times dito. Hanggang makaabot ako ng 15. Pampatigas ng paravertebral muscle sa likod. Sabi ni Dr. Montalban, kahit meron kayong spondylolisthesis, pwede rin to. Kahit yung mga bagong opera, pwede rin to. Kasi ito yung mga exercise na makakatulong sa inyo. Ha? Kahit merong pain.
para hindi tumigas ang muscle. Ito, pinapatigas natin yung muscle para maging mas stable siya. Ha? Salamat sa lahat na nag-share ng aming video kasi pag shinare nyo to, dun lang natin maabot ang ating kababayan. Yun ang goal natin eh. Maabot yung mga hindi interesado sa health tips para naman sa kanila to eh. Lalo na sa mga kabataan. Diba? Mga bata nga hindi masyadong concerned sa health eh, pero kailangan i-share natin to para hindi masira yung katawan nila. At yung last tip natin sa first part, masakit ang tuhod, Doc Lisa. Diba? Knee pain. Knee pain. Ano gagawin? Diba? Siyempre, ang unang-unang dapat gawin, pinakamaganda po, ang Tuhod. rubber shoes. Yan ang pinakamagandang sapatos na naimbento. Kaya gamitin natin. Doon sa mas sumasakit ang tuhod, hindi bali nang wala tayo sa forma. Pero, masarap naman ang pakiramdam natin. Pumili tayo ng malambot o yung may cushion na rubber shoes para siya ang maging shock absorber ng inyong weight. At pag mabigat kayo, syempre kailangan tamang timbang para hindi mapudpod ang inyong tuhod. Yun na nga, ganun din sa tuhod. Pag magbubuhat, kumuha ng makakatulong para tigkalahati kayo ng bigat. Dun sa mga masakit ng tuhod, hindi na ho nababagay yung akyat baba ng hagdanan. Oo pala, ilinaw ko lang. Pag masakit ang tuhod, hindi gaano magandang exercise yung akyat ng hagdanan at baba ng hagdanan kung gagawin yung exercise kasi parang mas na-strain yung tuhod eh. Mas maganda yung diretso lang at papakita ko mamaya yung exercise para sa tuhod. Pakita ko na siguro ngayon. Pwede. Sige, Doc Lisa, anuhin mo. Hanapin Doon ko naman yung sa mga exercise. kababaihan, alam ko, sexy tingnan ang matataas na High high heels. heels. Bawal high so, heels 4 eh. inches. Pwede naman 1 inch. Actually, ideal talaga ang 1 inch eh, kasi tamang-tama lang yung ganun. Habang bata kayo, hindi pa masakit ang tuhod nyo. Kaya lang pag tumungtong edad 40, doon yung maramdaman. Kasi naiba na yung gravity ninyo eh. At kapag nagdilinis, wag nakaluhod diretso sa Oo, baldosa. bawal nakaluhod. O sa tiles, matigas yun. Kumuha kayo ng luluhuran na kutsyon. Kahit sa simbahan, di ba, may luhuran sa kutsyon. Di ba? Ginagamit ko lagi. Para hindi yun. mapudpud tuhod. Okay, blooming daw si Doc Lisa. Alam mo, Doc Lisa, ang dami mong comment dito. Ang ganda ni Doc Lisa, blooming daw si Doc Lisa. Ano na lang, mamayang konti, uwi na ako. Yan, blooming daw. Pakita mo, blooming. Ay, nako. Mataas ang views natin. Pag siya, mataas ang views. Pag ako, mababa ang views. Kawawa naman ako. Ako gumagawa nitong mga tips. No, joke lang. Bale, wala yan sa akin. Ang goal ko, para matulungan kayo. It's just a joke. So, ito para sa tuhod. Yes, papakita natin tong picture sa tuhod. Ito natin. Tingnan mo, Doc Lisa, pinapakita ko eh. Hindi ko na nire-reverse eh. Yan diretso ang paa. Diretso ang Tapos paa. paggalaw-galawin ninyo ang inyong tuhod. Pinapatigas din yung muscle dyan. Pinapatigas yung muscle. Naku, dapat naka-short ka, Doc Lisa. Pakita mo to. So, ito, pinapatigas to, pinapaakyat mo to. Para paakyatin tong patela, ay pinapatigas tong hita. Pinapoint ko, patigasin ng hita. 5 seconds, 5 times. 5 seconds, 5 times. Anong purpose nito? Pinapatigas mo kahit nakatayo, kahit nakaupo, kahit nakahiga, pwede. Pero ako preferred ko nakaupo. Mas madali ito. Gawin nyo, patigasin 5 times. Ang purpose nito, patigasin ng hita, ang muscle. Pag matigas ang hita mo, siya ang hahawak sa tuhod mo. Lalakas ang tuhod mo kung malakas ang hita mo at malakas ang binti mo. Yan ang purpose. Yes, Kaya masakit ang tuhod mo kasi mahina yung muscles sa hita pati sa binti. Hindi niya mahawakan yung tuhod. Pinakita ko sa inyo yung sa likod namin. Yan, Doc Lisa. Yan. Ang nagtatayo sa skull natin, sa skeletal system, pinapakita ko to sa likod natin, ay yung muscles. Pag walang muscle, kita mo yung mga maskulado. Ang ganda ng tayo, ang tigas, ang ganda. Bakit? Ang lakas ng muscle Tingnan nyo yung mahihina, mga payat, tabingi yung mga muscle nila. Bakit? Kasi mahina yung muscles Kaya kailangan natin magtiyaga, kailangan natin magpawis, kailangan natin magpagod sa exercise. Yan ang puhunan natin, ang exercise. Sa tamang exercise, Exercise in moderation.
Doon naman, sana alam nyo ang isa pang maganda, yung stationary bike, kung meron kayo sa bahay, gamitin ninyo Okay. yan. Isa yan sa pinakamagandang exercise. Si Aina, naawa sa akin. Sabi niya, ang gwapo ni Doc Willie. Ay, nako, papagawang kita ng salamin. Ano yan eh, kailangan mo ng bagong salamin. So, sabi niya, kawawa naman si Doc Willie. Wala nagko-comment. Thank you, thank you. Thank you. O, sige. So, pakita natin ang joint inflammation sa knees para sa ating part 1. Dami nanood sa atin ngayon, Doc Lisa. Super dami. Re-reverse mo? Ako na mag-reverse. Pakita natin. We will reverse. Naka-reverse na. Naka-reverse na siya. Arthritis, ha? May arthritis ng pagkaedad. Hindi porke may arthritis, ibig sabihin matanda na, ha? May mga batang may arthritis, ha? Merong over 100 kinds of arthritis, Doc Lisa. Alam yan ng mga rheumatologists. Papacheck tayo sa rheumatologist, orthopedic surgeon, or rehab medicine doctor. Ang pinaka-common ay sa overuse. Sakit ng OFW, ng mga nagtatrabaho, laborer, farmer, may sumusulat, osteoarthritis. Hindi siya gano'ng pamamaga eh. Ang problema sa kanya, hindi siya ganong namumula, hindi namamaga, nasisira lang yung joint sa kakagamit to. Arthritis of the neck. Ha? Wala kang lagnat, wala kang parang trangkaso, arthritis of the hand, arthritis of the balakang, yan. Tapos ang topic natin, arthritis of the tuhod. Yan, oh. Kita mo yung tuhod, oh. Ito ang normal knee. Pakita natin muna normal knee. Ang ganda ng normal knee, oh. Patella, normal knee. Inopen natin, yan, oh. Merong mga litid sa gitna, cartilage. Napakahalaga nitong cartilage. Kasi yung cartilage, para hindi magdikit ang buto sa buto. Pag nagdikit to buto sa buto, napakasakit. Masisira. Gusto mo, may mga parang rubbery na may goma. Para may shock absorber. Ngayon, pag nagka-arthritis tayo, ito mangyayari. Yan, nasira na siya. Ang nipis na ng mga joints. Oh. Ang nipis ng joints. Tapos, dami ng buto-buto dito. May lumalabas na mga osteophytes na ninigas. So, yung sinabi namin sa inyo, magpapayat, palakasin ng tuhod, di ba? Yung pinakita kong exercise. Sa mga malakas, kaya mag-half squat, okay ang squatting. Half squat lang, ha? Tapos, pakita na rin natin ang arthritis sa kamay. Tingnan niyo po kamay ninyo sa mga senior citizens, sa may edad, ito kamay ni Doc Willie, medyo lumalaki dito. Pag lumalaki itong buto ninyo, arthritis yan, osteoarthritis. Di ba yung mga may edad, malaki yung buto? Tawag namin dyan, Heberden's nodes. Hindi naman masama, ibig sabihin nagkakaedad. Or Bouchard's nodes pag dito. And joint space narrowing yan. Hand with osteoarthritis. Kaya kayo po, mga lalaki, bawal magpatunog. Sinabi yan ni Dr. Antonia Montalban, huwag mag-click, araw-araw kiniklik. Alam mo bakit? Pag lagi mo daw kiniklik ang daliri mo, pinipilit mo siya ipatunugin, maaga ka magkakaroon nitong mga pamamaga. Hindi naman pamamaga, paglaki. Kasi lagi mo siya nai-injure. Ano? Para hindi pumangit ang kamay natin, huwag masyado i-click. Hayaan mo na lang kusang mag-click. Huwag mo siyang piliting mag-click. Tapos dito sa kamay. Okay, tingnan natin yung comments. Ano ng topic for today? Yes. That is our part 1. Malaking tulong. Malaking tulong ang ginagawa ninyo. Ganyan nangyari sa tuhod. Oo nga, sa tuhod. Merong mga knee replacement eh. Pero mahal ang knee replacement. Meron na po mga hip replacement, knee replacement. Malaki din ang tulong yan. Medyo magastos lang. Magtanong tayo sa ating mga orthopedic surgeon. Nakakatulong din po yung mga rehab medicine doctor. Sila din ang magtuturo ng mga tamang exercises at saka yung mga mamaya yung di-discuss natin, yung mga heating pads, sila yung nagre-request niyan at mga ultrasound. Yes, sabi nung isa, Doc, di mo nabasa ang message ko. Hindi ko makita, ang bilis eh. Ang bilis ng akyat. Nakita nyo naman, ang bilis eh. Umabot ng 2,000 comments eh. Anyway, lahat naman, lalo na yung top comments, nakikita ko. Kaya paulit-ulit yung topic ko. Nakita niyo yung preparation namin. Kasi alam ko ito yung gusto ninyong topic. Ha?
So, tapos na, ito po ang ending ng part 1 natin, pero tutok lang sa Doc Willie Ong Facebook. Salamat sa pag-share nitong video kasi meron tayong part 2 at maganda ang tips ko sa part 2. Alzheimer's disease, exercise sa iyong edad, tsaka paano paggamit ng hot and cold compress. Ha? So, tutok lang, lampas na tayo 1 hour at baka mahirapan na manood yung iba. Babalik kami in 1 to 2 minutes. God bless po. God bless.